people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So, happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang sumusuporta dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Sa mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel natin. At hindi lang yan, sa mga makasolid din na Mama Sam dyan na talaga namang walang sawang tumatangkilik sa atin dito. Diba? So, yun. So, maraming salamat sa pagmamahal at suporta. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, syempre, para sa una nating chika, pambato ng Thailand para sa Mr. Supranational. Handang-handa ng makipagkabugan. Ayun nga, Diyos ko, napakagwapo ng pambato ngayon ng Mr. Supranational Thailand. Isa siyang steward sa Thai Airline. At talaga namang masasabi ko, in fairness, ang cute-cute niya. Pero hindi ko alam kung paano siya kakabog ng todo-todo sa Mr. Supranational. Siguro talagang kailangan lang niya ng konting pa-under. But feeling ko naman ay dahil may siya, kagandahang mukha, mukhang makakasabay ng todo-todo. Good luck na lang sa kanya at tingnan natin kung obra nga ba siya sa pambato natin. Diba? So, yun, I'm so excited. Tapos, ito nga sinasabi nila, ano daw ang tingin ko sa Team Thailand, kakabog nga ba sila ng todo-todo? Dahil wala nga silang pageant ngayong taon na to, nag-appoint na lang sila para sa pambato nila sa Miss Supranational at Mr. Supranational. So, ang tingin ko naman, parang dahil wala silang panahon para maghanda sa pageant, so medyo mahihirapan talaga ang Thailand. Sana ginawa nila to maaga-aga pa. At least may 3 months na preparasyon yung kandidata. Pero ganitong kaigsi na parang mag-start na ang Supranational next week, di ba? So, parang nakakaloka anong mahahanda nila sa isang linggong preparasyon kung aalis na sila sa next week, di ba? At magpupuntahan na para sa Supranational kasi ang Supranational is starting yata next week. Kamusta naman? Wala silang preparasyon. But good luck sa Thailand and then tingnan natin kung sila nga ba ay makaka-penetrate sa competition or ma-el tukuyo sila ngayong taon na to. Good luck sa kanila. Pero yung babae, parang feeling ko naman, kaya naman lumaban. Kaya lang, parang depende sa magiging laro niya, di ba? So, good luck na lang at laban lang. And then, ano daw ang masasabi ko sa Team Korea naman dito sa Supranational? Kung nag-prepare sila, di bongga. Pero ang masasabi ko, gusto ko yung lalaki, tapos yung babae parang palaban din. And then, good luck. So, tingnan natin kung makakarating sila sa dulo ng competition. Medyo naman sila parang cute naman silang tignan at parang feeling ko may laban naman sila. So, good luck sa Team Korea and Thailand. So, yun. Nakakaloka. Para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, Miss Aura Philippines, tingin mo, siya kaya ang kukuha ng corona ngayong taon na to? To be honest, sa totoo lang, ang lakas neto na maka-second crown para sa ating bansa. Yung pambato natin, nararamdaman ko na mukhang siya ang susungkit ng corona na Miss Aura International. Nagagandahan ako sa kanya. Ewan ko, basta meron siyang glow at ang galing din nito sa competition. I hope na sana talaga makaarangkada siya sa finals
And then, ayun, masungkit niya at maibigay sa atin ang corona ng Miss Aura International ngayong taon na to. Ikalawang corona yan pag nasungkit niya. Nakikita ko naman na talagang ginawa niya yung part niya, tapos ang ganda. Tapos habang papalapit na sila ng papalapit sa coronation night, lalong gumaganda ang bruha. So, parang feeling ko, corona to. Kaya natutuwa talaga ako kay Miss Philippines Aura. Sabi ko nga, ang swerte, di ba? Kasi parang nagkaroon tayo ng kandidatang katulad niya at nakikita ko na sobrang ginalingan niya talaga. Binigay niya na yung lahat ng kanyang makakaya and bahala na ang huradong humusga kung ano ang para sa kanya. And I hope na may ibigay sa kanya yung corona. Di ba? Bagay sa kanya at talagang masasabi ko deserve niya ang title. So, sana makoronahan. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, Winwin Marquez. Nagsalita noon na hindi na daw siya sasali sa pageant. Pero ngayon, mukhang bumawi. Tingin mo, Mama Sam, lalaban kaya uli siya sa susunod? Kasi sinabi nga ni Winwin after nung pageant, hindi na daw siya sasali, tapos na daw siya. Tapos ngayon, sa mga interview niya, ang sinabi niya, baka magbago ang ihip ng hangin at bumalik siya. So yun, so parang feeling ko gusto niyang bumalik next year, I think. So kung babalik siya, I think next year okay. Para alam mo yun, ma-prepared niya na yung dapat niya i-prepared habang maingay yung pangalan niya. And then nakita ko naman na magaling naman si Winwin, and then siguro mapag-aaralan niya na ng gusto para matupad yung pangarap niya. Ako sa totoo lang, I love Winwin. Yung caliber ni Winwin, yung consistency niya. Plus ngayon nakikita mo na mas parang nag-glow na siya. At ayun nga, unti-unti na siya nakakabalik sa showbiz. So parang feeling ko, kaya ni Winwin sa totoo lang. But siguro pakiramdaman niya lang din kung destiny niya na ba or panahon niya na ba to para hindi masayang, di ba? Siguro bumalik siya kung nafe-feel niya, pero kung hindi, okay lang din naman. But sa ipinakita ni Winwin ay okay naman doon sa laro niya nung last na lumaban siya. And then, ayun, pakiramdaman niya lang. Wag na lang siguro magsalita na hindi na siya babalik kasi ayun nga, tapos biglang maririnig mo, gusto rin naman pala. Parang feeling ko may pagtatangkang bumalik. Siguro sa susunod na taon. At kung babalik siya sa susunod na taon, bakit hindi? Di ba? Kung kaya naman niyang manalo, syempre all support naman tayo kay Winwin. And then tingnan din natin si Liana Aduana kung magbabalik din sa susunod na taon. But for now, siguro i-enjoy lang muna nila yung pagiging runners-up nila at gawin lang nila yung the best para sa kanila. Para pag sa susunod na bumalik sila, mas matibay na sila. Bakit naman si Michelle D, dating first runner-up, so bumalik, nanalo. And then ganun din syempre si Atisa, second runner-up, pero yung bumalik, panalo. So siguro wag lang nilang patagalin. Bumalik na sila habang maaga. Diba? So yun, good luck. Exciting yan kapag nakita uli natin sila sa susunod. At tingnan natin kung ano ang ipapakita nila sa mga susunod nilang laban kung lalaban nga uli sila. Di ba? So yun, so exciting. Ako, inaabangan ko talaga. At ito ang at para naman sa sumunod na chika, dating Miss Grand International Queen na nakasuhan sa Vietnam, sa sarili niyang bansa dahil sa mga bagay-bagay. Tingin mo, Mama Sam, madidethrone kaya to ni Mr. Nawat as a queen niya bilang Grand International? Nako, ito nga si Miss Vietnam, no? Nagkaroon ng problema doon sa bansa nila at ayan, may hinaharap na kaso. So, ang tanong nung lahat ay madidethrone kaya siya bilang queen ng Miss Grand? Ako para sa akin, siguro hindi. Dahil feeling ko naman, dati siyang reigning queen. Hindi siya yung ngayon, yung present. Siguro halimbawa, kung ikaw ay present, halimbawa, kung si Rachel nagkaroon ng problema, ayun, dethrone yan, automatic, kasi syempre may hinaharap na problema. Pero yung tapos na yung reigning niya, nagawa naman niya yung duty and responsibility niya as a Miss Grand,
Tapos, naging maayos naman yung pan-turnover niya. Tapos, ilang taon na rin naman na nakakalipas. 2022 ba siya? Ngayon, 2023, 24, 25. So, 3 taon na nakakalipas. So, feeling ko hindi na dapat i-dethrone. So, dapat ay intindihin yung sitwasyon niya, dapat tumulong si Mr. Nawat doon, di ba? So, yun. So, hindi ko alam kung ano ang magiging desisyon ni Mr. Nawat. Pero sa nakikita ko naman, wala namang ganong magaganap, di ba? Medyo kasiraan to para sa Miss Grand kasi she's a title holder tapos may problemang ganito. But I hope na maayos niya yun and then sana naiintindihan din yun ni Mr. Nawat. For sure na ang lahat ng desisyon ay na kay Mr. Nawat kung tatanggalan niya ba ito ng corona bilang Miss Grand or hahayaan niya na lang, di ba? So, yan. So, good luck. I hope na sana maayos niya yung hinaharap niyang problema and of course, wag na natin siya masyadong pag-usapan kasi syempre, halo-halo itong nararamdaman niyang emosyon ngayon. So, talagang baksak na baksak yung feeling niya. Ipagdasal na lang natin na sana maging okay siya, di ba? And siguro si Mr. Nawat naiintindihan ko ano yung pinagdadaanan niya. And good luck sa kanya. I hope na maayos niya to at makabalik siya sa sistema na kung ano yung meron siya dati. Di ba? So, yon. So, nakakaloka. Ako talaga ayoko na mga ganyang usapan kasi parang feeling ko, hindi na dapat pinag-uusapan. So, yon. At ayoko magbigay ng reaction kasi syempre down na nga yung tao tapos kung ano-ano pa mga pantitirang gagawin, hindi na maganda yon. So siguro, wish all the best na lang tayo para sa kanya at sana gabayan siya ng Diyos na matulungan siya sa problemang hinaharap niya. Diba? So yon. And then para sa sumunod na chika, another grand beauty queens. Sabing gano'n, sasali daw sa Miss Peru. Ayun nga daw, narinig na nga daw ni Mr. Nawat na sasali nga daw itong si Luciana Foster sa Miss Universe at pinayagan naman niya. Wala naman siyang bad comment. Ang sinabi niya, kung pangarap daw ni Luciana maging Miss Universe, go, 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 go. Ganon! So, yeah. So, nakakaloka kung iisipin mo kasi title holder ka na the number 1. Tapos ngayon gusto mo pa sumali talaga sa Universe. Ako para sa akin, ganun din naman yung iniisip ko. Pangarap niya yun Gusto niya maging Miss Universe. Kaya lang, napapa-question lang ako. Ang grand kasi is only number 1. Di ba? Inaano nila yung pinupush nila yan na sila ang tunay na number 1. Tapos, pag may mga ganitong mga queens na gustong sumali sa another pageant, medyo parang nakakaloka yung datingan. So, yon na parang hawak mo na golden crown tapos gusto mo pa maging Miss Universe. So, hindi pa ba sapat yung platform ng Miss Grand para sa isang queen? Na katulad ni Luciana na nanalo na ng Miss Grand. So, talaga bang pangarap niya maging Universe? Diba? So, ngayon, nabigyan siya ng pagkakataon na maka-join dahil swerte na lang niya dahil si Mr. Nawat sa organization ng Miss Universe. And then, ayun, magiging madali na lang para sa kanya ang pagtalon sa another pageant. Diba? Na hindi siya madidethrone as a Queen of Miss Grand. Pero sabi ko nga, nakakalungkot kasi syempre title holder ka na tapos gusto mo pa mag-Miss Universe. Parang ewan ko, hindi ko na alam kung ano pa ba yung mga gusto niyo kasi ganito yun guys Ako hindi naman ako disagree sa mga ganyan. Kaya lang kasi sana iniisip nila na yung branding na pinasok nila at ibinigay sa kanila at pinagkatiwala sa kanila. And then, sana noon, Universe na kagad, diretso na. Tapos yung hindi ka nanalo doon, pumunta ka sa Miss Grand and then, ayun, yung nanalo kang Miss Grand, panghawakan mo na yung branding na yon, di ba? Kasi maraming mga queens na sumasali katulad ni Miss Earth, title holder, sumali sa Miss Universe Ecuador, and then hindi pinalad. O di ba parang title ka tapos nawala. Ganon din si Miss Aura, sumali, o di ba sa probinsya, ligwak na. Yung kumbaga kasi yung branding nila nawawala. Kasi ang pagsali nila sa pageant, dalawang klase lang yan. Pwedeng swertihin ka, pwedeng hindi. Ganon.
Pero sige, good luck kay Luciana. Ito sabi naman ni Mr. Nawat ay okay lang naman daw sa kanya kung sasali siya sa Miss Universe. Yan! At para sa sumunod nating chika, reyna ng supranational Germany, sinuportahan ng mga reyna ng supranational from the Philippines. O ano daw masasabi ko dyan? O alam naman natin na ang daladalang title ni Ana Valencia ngayon ay Miss Supranational Germany. Nagugulat yung iba, bakit dyan sa Pilipinas ginagawa ang send-off niya, ba't hindi sa Germany? Alam nyo guys, sa totoo lang, alam naman natin na si Ana Valencia ay isa sa mga naging binibini queens. So, nandiyan yung trainer niya, yung kanyang glam team, lahat-lahat sa Pilipinas. So, dala lang niya yung stash ng Germany. Pero, ang ending niya, Pilipino pa din siya dahil lahat ng team, lahat ng trainer niya diyan galing sa Pilipinas. Oh, 'yon. Nakakaloka kung iisipin mo. Pero nakakaloka din yung support din sa kanya ng mga dating reyna ng supranational. At ayun nga, so maraming nagtataas ang kilay. Pero ako, wala naman yan dahil kaibigan naman natin itong si Ana Valencia at remember, she's a binibini. Natural, so supportahan siya ng mga kaibigan niya at ng mga sister niya from binibini. At eto nga, syempre naniniwala sila na makukuha ni Ana Valencia ang corona ng supranational. So, kapwa niya na naging kandidata ng Pilipinas sa supranational, especially Pauline Ameles at saka si Dindi Pajares. O, di ba? Nakakawindang. Pero good luck kay Ana Valencia. Naniniwala naman ako na magaling naman talaga ang isang Ana Valencia. At ito nga sumunod na chika, Dindi Pajares nagsalita, mahihirapan daw si Tara Valencia sa supranational. Anong chika natin dito? Ayan. Ang chika ko dyan ay nakakalungkot, no, na marinig mo to sa isang kapwa niyang naging representative ng Pilipinas sa supranational. Tapos, ang nakakalungkot doon, sinuportahan nila si Miss Germany, tapos si Miss Philippines, hindi nila sinusuportahan. Ganun ba? Nakakaloka. Pero ako, para sa akin, joke lang yun ni Dindi Pajares. Hindi naman natin dapat seryosohin yung biro niyang yun. Either na hindi magandang biro, siguro, kaibigan nila to, nila Pauline Ameles, close friends nila. Kaya, ganun yung suporta nila dito kay Ana Valencia. Si Tara Valencia naman kasi, nasa ibang team siya eh. Tapos, syempre, ang mga kaibigan naman niya dito ay sila Atisa Manalo, Alexi Brooks, mga ganon. But, naniniwala ako na 100% sila Dindi Pajares, ang suporta nila ay nasa kapwa nilang Pilipino. Di ba? Nasa Pilipinas pa din yan. And then, si Ana Valencia kasi, kaya niyan sinusuportahan. Kasi kapwa Pilipina nila yan. Kapwa beauty queens nila. Kaya ganun lang yung pagmamahal nila. Biro lang yun ni Dindi Pajares kay Tara Valencia. But naniniwala naman ako, ang ending pa rin ay magpapakita ng gilas itong si Tara Valencia sa competition ng supranational at ganun din si Ana Valencia. So kanya-kanya silang eksena, kanya-kanya silang laro, di bahala sila sa buhay nilang magpukpukan doon, di ba? Kasi kahit sabihin pa man ni Dindi Pajares, for sure nag-prepare din naman si Tara Valencia para sa ipapakita niya dito sa competition ng Miss Supranational. Huwag na lang natin siguro seryosohin na kung ano man yung biro ni Dindi Pajares. Pero sa totoo lang guys, dapat ito si Dindi Pajares, hindi na nagsasalita ng mga ganon-ganon. Kasi kapwa Pilipino niya rin naman itong si Tara Valencia, nakakaloka kasi itong bibig ni Dindi. But at the end of the story, for sure, everybody support each other. Ganun lang yon. And then of course, kung hindi nila sinusuporta si Tara Valencia, tayo ang sumuport kay Tara Valencia. Ganon, di ba? So, good luck kay Tara at good luck kay Ana Valencia. I wish na sana talaga makuha nila ang perfect na posisyon para sa kanila dito sa Miss Supranational ngayong taon na to. Kaya good luck sa kanila
Diba? So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.